kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Julio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Alam ko na marami ang hindi naniniwala kapag pinag-uusapan na ang misteryosong syudad na Biringan. Pero sa mga kwento at patunay na rin ng mga mamamayang malapit sa lugar at sa kwento na aking nalaman, ay naniniwala po ko na hindi na lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Isang umaga nun, sa baybayin ng Samar, maagang gumising si Julio, 29 anyos. Sinalubong niya ang malamig na simoy ng hangin na may amoy alat. Hudyat ito ng panibagong araw. Sa loob ng maliit nilang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at nipa, abala na ang kanyang ama, si Kulas, sa paghahanda ng kanilang munting almusal, kanin at prinitong isda. Sariwang huli ito ni Kulas mula sa dagat bago pa sumikat ang araw. Si Julio ang tagapagpatuloy ng kanilang maliit na hanap buhay. Pagkatapos ng almusal, bitbit niya ang malaking buslo na puno ng iba't ibang klase ng daing na isda. Ang isdang pinatuyo sa ilalim ng araw, na maingat na inasinan at inihanda ni Kulas. Mula naman sa kanilang bahay, tinahak niya ang baku-bakong daan patungo sa palengke ng bayan, kung saan nakasanayan niya ng maglatag ng kanyang paninda. Sa palengke, kilala si Julio sa kanyang ngiti at pagiging masipag. Daing po, sariwa at masarap. Mula pa ito sa napakagandang karagatan ng Pasipiko. Sigaw naman dito ni Julio. Marami ng suki si Julio, hindi lang dahil sa mura at masarap niyang paninda, kundi dahil na rin sa kanyang kabaitan. Tuwing tanghali, kapag medyo humina na ang bentahan, aayusin niya ang kanyang mga paninda at kung minsan, bibili ng konting gulay para sa kanilang hapunan. Ang buhay nila Julio at Kulas ay simple lamang. Ang kita mula sa bentahan ng daing ay sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang luho, walang yaman, tanging pagmamahalan at pagtutulungan ang bumubuo sa kanilang pamilya. Tuwing hapon naman, pagdating ni Julio mula sa palengke, sasalubungin siya ni Kulas sa pintuan. Magtatanong tungkol sa bentahan at magkikwento tungkol sa kanyang huli sa dagat. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa ilalim ng lampara, napansin ni Julio ang pagod sa mga mata ng kanyang ama. Tay, hindi po ba kayo napapagod? Tanong dito ni Julio. Julio anak, ang pagod ay bahagi ng buhay ng mangingisda. Basta kasama kita at maayos ang ating pamumuhay, sapat na iyon. Ngumiti naman itong si Kulas. Sa mga salitang yon, mas lalong naramdaman ni Julio ang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang ama. Alam niyang darating ang panahon na siya na ang tuluyang magpapasan ng kanilang responsibilidad. Naisip niya ang pagpapalawak ng kanilang negosyo. Marahil ay magkakaroon ng sariling maliit na tindahan sa palengke. Sa kabila ng hamon ng buhay, nananatili silang matatag. Ang simpleng buhay sa probinsya, ang sariwang hangin, ang dagat na nagbibigay buhay at ang buklod ng kanilang pamilya. Ito ang yaman ni Julio at Kulas. Sa bawat paglubog ng araw at paglitaw ng buwan, alam nilang sa bawat butil ng daing na ipinagbibili ni Julio at sa bawat huli ni Kulas sa dagat ay nabubuo ang kanilang simpleng pangarap, ang magpatuloy sa buhay ng may dignidad at pagmamahalan. Sa likod ng simpleng buhay ni Julio bilang nagbebenta ng daing at sa kabila ng kanyang masipag na pagtatrabaho sa palengke at masayang pakikipag-ugnayan sa kanyang ama,
May isang lihim na masalimuot na mundo siyang ginagalawan. Isang mundo na malayo sa sariwang amoy ng dagat at maingay na palengke. Si Julio ay isang antingero, isang tagapagtanggol ng mga inosente laban sa mga nilalang ng dilim, lalo na sa mga aswang. Hindi ito basta-basta natutunan ni Julio. Ang kakaibang kakayahang ito ay minana niya mula sa kanyang lolo sa tuhod, na siya ring kilala bilang antingero ng kanilang angkan. Bata pa lang si Julio nang una niyang maranasan ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Madalas siyang magkaroon ng kakaibang panaginip kung saan nakikita niya ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa simula ay takot ang kanyang nararamdaman, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niya itong naintindihan. Nang siya'y magbinata, isiniwalat ni Kulas ang kanilang lihim na pamana. Si Kulas mismo ay may kaalaman din, ngunit hindi tulad ni Julio na may ganap na kapangyarihan. Ipinasa ni Kulas kay Julio ang isang lumang kahoy na may nakaukit na tila kakaibang simbolo. Ang kanilang mutya. Ito ang pinagmulan ng kanyang lakas. Ang koneksyon niya sa mundo ng mga espiritu. Ang mutya na iyon, na kung tawagin ay mutya ng sinukuan, ay hindi lang basta proteksyon. Ito rin ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makakita at makipag-ugnayan sa mga nilalang na lampas sa karaniwang paningin. Kamusta na ang mga gabi, anak? Paminsan-minsan nagigising ako at ramdam ko na wala ka sa iyong silid. Nag-aalalang tanong dito ng kanyang ama. Huwag po kayong mag-alala, itay. Nakakayanan ko naman po ang lahat. Masaya ko dahil mahabang panahon na rin na walang nabibiktima ang mga nilalang ng dilim. Nakangiting tugon dito ni Julio habang tinatapik sa balikat ang ama. Pero huwag kang masyadong magpakampante, anak. Ang delubyo ay hindi nagpapaalam na dadating. Bigla mo na lang itong mararamdaman at huli na pala ang lahat. Mag-iingat ka palagi, anak. Pagpapatuloy pa dito ni Kulas. Hindi ko po iniaalis ang posibilidad na iyan, itay. Sinusubukan ko naman na maging handa palagi. Wika pa dito ni Julio habang unti-unting tumatayo at humarap sa bukas na bintana. Kapag lumubog na ang araw at bumabalot na ang dilim sa buong Samar, nagbabago naman ang mundo ni Julio. Ang tahimik na baybayin at ang payapang palengke ay nagiging sentro ng kanyang lihim na misyon. Habang natutulog ang karamihan, si Julio ay nagbabantay. Nararamdaman niya ang presensya ng masasamang espiritu, ang amoy ng aswang na lumilipad sa kalawakan at ang mga tunog na hindi narinig ng ordinaryong tao. Madalas, pagkatapos ng mahabang araw sa palengke, hindi pa nakakatulog si Julio. Madalas siyang tawagin ng mga kapitbahay, lalo na sa mga liblib na lugar kapag may napapansin silang kakaiba. Minsan isang pamilya ang nagreklamo ng kakaibang presensya sa kanilang tahanan na nagdulot ng pagkakasakit sa kanilang bunsong anak. Dito papasok si Julio. Bitbit ang kanyang mutya at may kasamang malakas na pananampalataya. Haharapin niya ang kalaban. Hindi madali ang laban. Minsan inaabot siya ng madaling araw bago pa makabalik sa kanilang kubo. Ang mga sugat at galos ay kanyang tinatago sa kanyang ama, na kahit alam niya na ang kanyang lihim ay ayaw pa rin niyang masaktan. Ang mga pangyayaring ito ang dahilan kung bakit madalas siyang tulala o pagod, na ipinapaliwanag niya kay Kulas bilang pagod sa pagbabiyahe sa palengke. Sa bawat pagharap niya sa aswang, naroon ang takot, ngunit mas malaki ang kanyang responsibilidad sa kanyang komunidad. Naaalala niya
ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga taong biktima ng mga aswang. Ang mga taong pinaghihinala ang ginagamit bilang pagkain o pinaglaruan lamang. Dahil dito, nananatili siyang matatag. Ang bawat pagtatanggol niya ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong Samar. Isang gabi nun, habang naglalakad si Julio pabalik mula sa isang malayo na liblib na lugar, naramdaman niya ang matinding presensya ng isang malakas na aswang. Hindi ito pangkaraniwang aswang. Mas matindi ito kesa sa mga nakaraang nilalang na kanyang nakaharap. Nagtatago ito sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa dilim. Ito ay mas malaki at mas malakas at tila matagal nang naghahanap ng biktima sa kanilang lugar. Hawak ni Julio ang kanyang mutya na tila nagliliyab din sa kanyang palad. Umalis ka, nilalang ng dilim. Sigaw naman dito ni Julio. Ngunit ang aswang ay hindi natinag. Sa halip, lumipad ito papalapit kay Julio. Ang matutulis nitong kuko ay handang sumila. Nagkaroon ng isang matinding labanan sa ilalim ng buwan. Gumamit si Julio ng kanyang kaalaman sa mga orasyon at iba't ibang diskarte sa pakikipaglaban. Paulit-ulit siyang umiilag sa mga atake ng nilalang habang sinisikap na mahanap ang kahinaan nito. Naramdaman ni Julio ang pagod na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit hindi naman siya sumuko. Naaalala niya ang kanyang ama, ang mga taong kanyang pinoprotektahan at ang pangako niyang magpatuloy sa kanilang pamana. Pagkatapos ng labanan, huminga ng malalim si Julio. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Naglakad naman siya pabalik sa kanilang baryo. Ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa may silangan. Nang makauwi, maingat siyang gumalaw upang hindi magising ang ama. Dito naglinis siya ng kanyang sarili. Pinahidan ang mga galos at kunwaring natulog. Nang magising itong si Kulas, nakita niya si Julio na mahimbing nang natutulog. Hindi niya alam ang matinding labanan na pinagdaanan ng kanyang anak. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang masipag na anak na naghahanda para sa isa pang araw ng pagbibenta ng daing. Sa likod naman ng simpleng buhay ni Julio, sa likod ng bawat ngiti at bawat daing na kanyang ipinagbibili, ay nakatago ang kanyang lihim na pagkatao bilang isang antingero. Isang tagapagtanggol ng Samar. Isang bayani na lumalaban sa dilim nang walang nakakaalam. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa panlabas na anyo, kundi nasa puso ng isang tao na handang ipagtanggol ang kanyang kapwa kahit pa kapalit ay ang sariling kapahamakan. Julio, anak, mauuna na ako. Kailangan ko ng mangisda, mukhang paubos na ang mga daing natin. Ikaw naman kasi masyado mong ginalingan sa pagbebenta eh. Pabirong wika naman dito ni Kulas habang inaayos ang lambat. O sige po, Itay. Mukhang hindi na aabot sa susunod na linggo ang paninda natin. Mag-iingat po kayo sa laot. Tugon dito ni Julio at iniabot ang baon ng kanyang ama. Sumapit ang araw ng kapistahan sa baryo. Isang taunang selebrasyon na dinarayo ng mga kalapit na bayan. Ang buong komunidad ay nababalot ng masayang hiyawan, musika at tawanan. Mula sa kanyang pwesto sa palengke, tanaw ni Julio ang makukulay na banderitas na nakasabit sa bawat kanto.
ang amoy ng lechon na unti-unting kumakalat sa hangin at ang pagdating ng maraming tao na sabik na makisaya. Ngayong araw, maaga siyang nagligpit ng paninda, hindi lang dahil sa gusto niyang makita ang mga pagtatanghal sa plaza, kundi dahil alam niyang sa bawat kasiyahan may kaakibat na panganib. Bilang isang antingero, hindi naman lingid kay Julio ang katotohanan na ang mga panahon ng kasiyahan ay siya ring perpektong pagkakataon para naman sa mga nilalang ng dilim upang makihalubilo at makahanap ng kanilang mga biktima. Ang siksika ng tao, ang matinding ingay at ang pagkalimot sa pag-iingat ang siyang nagpapagaan sa trabaho ng mga aswang. Julio, nangangamoy biktima na naman. Kung suswertehin, ito na ang pangatlong piyesta na walang nabibiktima ang mga aswang. Gaya ng dati, ako na ang bahala dito malapit sa atin at ikaw naman sa ibang lugar. Oo nga po, Itay. Laking pasasalamat na lang natin dahil hindi na masyadong dinarayo ng mga aswang na yan ang ating pagdiriwang. Sambit naman dito ni Julio habang tumitingin sa labas. Nang gabing yun, habang abala ang lahat sa panonood ng palatuntunan sa entablado, naglakad-lakad si Julio sa paligid. Ang kanyang mga pandama ay mas pinatalas. Nararamdaman ang bawat pagbabago sa enerhiya ng kapaligiran. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang kakaibang presensya. May dalawang mandurgo. Ang mga ito ay aswang na nagtatago sa anyo ng magagandang dilag na may kakayahang humalina ng mga kalalakihan upang maging biktima. Kilala ang mga mandurgo sa kanilang matatamis na ngiti, mapanghalinang tingin at nagbabadyang kapahamakan. Nakita niya naman ang dalawang dalaga, nakatayo sa isang sulok na tila naglalabas ng kakaibang alindog. Nakapukaw sila ng atensyon, lalo na sa mga binata. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang kislap na tanging si Julio lang ang nakakakita. Dito mabilis nilang nahalina ang dalawang binata mula naman sa kalapit na baryo na tila napilitan sa isang kakaibang kapangyarihan. Nakita ni Julio ang kanilang pagtawa, ang mapanghalinang pag-akay sa dalawang binata papalayo sa maraming tao. Patungo ito sa mas tahimik at mas madilim na bahagi ng baryo, papunta sa masukal na kakauyan sa gilid ng ilog. Dali-daling sinundan ni Julio ang apat. Alam niyang kapag nakapasok na sila sa may kakauyan, mahihirapan na siyang makita ang mga bakas nila. Ang pintig ng kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot kundi sa pagmamadali. Kailangan niyang maabutan ang mga ito bago pa maging huli ang lahat para sa dalawang binata. Bit-bit naman ang kanyang mutya na tila umiinit sa kanyang palad. Mabilis na tinahak ni Julio ang madilim at siksik na kakauyan. Ang amoy ng sariwang lupa at mga tuyong dahon ay bumabalot sa kanya. Unti-unti niyang naririnig ang boses ng dalawang dalaga na tila nagpapamalas ng kakaibang awit. Isang awit na nanghihikayat, nagpapamanhid at nagpapahina sa mga biktima. Nakita niyang papalapit na ang mga mandurugo sa dalawang binata. Ang kanilang mga kuko ay unti-unting humahaba at ang kanilang mga mata ay nagiging kulay dugo. Nang akmang sisilain na ng mga mandurugo ang dalawang binata, sumigaw dito si Julio. Tama na! Bitiwan niyo sila mga nilalang ng dilim! Matapang na sigaw dito ng binata mula naman sa gilid ng isang puno. Napalingon ang dalawang mandurugo. Ang kanilang magagandang muka ay biglang nagbago. Naglitawan ang matatalim na ngipin at ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa galit.
Ngunit agad din silang nagbago ng kilos at sabay silang umatake kay Julio na tila isang buitre na handang lumapa ng kanyang biktima. Nagsimula ang isang marahas na labanan sa gitna ng madilim na kakawian. Gumalaw si Julio ng mabilis, umiilag sa mga atake ng mga mandurugo. Ang mutya niya ay naglalabas ng kakaibang liwanag na tila pumipigil sa mga nilalang. Ang hangin noon ay napuno ng ingay ng pagsipol ng hangin, ng tunog ng mga kuko na humahampas sa lupa at ng matinding boses ni Julio na bumibigkas ng mga orasyon. Ang dalawang mandurugo ay sabay-sabay umatake. Ang isa ay susubukan siyang sakmalin mula sa likod habang ang isa naman ay haharapin siya. Ngunit si Julio ay matagal nang sanay sa mga ganitong labanan. Alam niyang ang pangunahing kahinaan ng mandurugo ay ang kanilang puso, na kinakailangan mong tusukin gamit ang isang matulis na bagay. Sa isang pagkakataon, nang sumubsob ang isa sa mga mandurugo sa lupa, mabilis na kinuha ni Julio ang isang matulis na patpat na tila hinugisan ng kalikasan. Sa isang iglap, tinusok niya ang puso nito. Dito umalingaw-ngaw ang isang matinding sigaw at ang mandurugo ay unti-unting naging abo. Naiwan ang isang matinding amoy ng bulok na laman. Nabalisa ang pangalawang mandurugo sa nangyari sa kanyang kasama. Biglang nagbago ang kanyang diskarte. Nagsimula siyang umikot-ikot kay Julio na tila naghahanap ng pagkakataon. Ngunit si Julio ay handa. Nang sumugod ang mandurugo, biglang umiwas si Julio at sinipa naman ito sa dibdib. Sa lakas ng sipa, tumilapon ang mandurugo at sumalpok sa isang malaking puno. Bago pa ito tuluyang makabangon, binigkas ni Julio ang isang malakas na orasyon at biglang nagliwanag ang kanyang kamay. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang ulo ng mandurugo at tila inalis ang kapangyarihan nito. Ang mandurugo ay naglabas ng isang huling napakatinding balahibong ungol. Bago naman ito unti-unting naglaho sa dilim. Naiwan ang katahimikan noon sa may kakawian. Nang matapos ang labanan, lumapit si Julio sa dalawang binata na tila wala sa kanilang sarili. Mahina silang binanggitan ni Julio. Umuwi na kayo. Hindi kayo ligtas dito. Tila nahimasmasan ang dalawa at tumakbo paalis sa lugar na tila hindi alam ang nangyari. Ayaw ni Julio na malaman ng mga ito ang kanyang lihim, kaya naman hindi siya nagpakita ng muka. Bago pa sumikat ang araw, bumalik si Julio sa kanilang kubo. Ang kanyang damit ay may mga punit at ang kanyang katawan ay puno naman ng galos at sugat. Ngunit masaya ito. Inayos niya ang kanyang sarili at nagkunwaring tulog. Nang magising naman siya, sinalubong siya ni Nicolas ng mainit na kape. Maaga kang umuwi kahapon, anak. Hindi mo na siguro napansin ang magagandang dilag na sumasayaw sa plaza. Oo nga po, Itay. Marami nga po sigurong magagandang dilag. Pero mas mahalaga po ang kapayapaan sa atin. Ngumiti naman dito si Julio. Isang ngiti na may kasamang pagod ngunit may bahid ng tagumpay. Ganito ang kanilang usapan pero alam ni Nicolas na may nangyari kagabi. Hindi kasi nila masyadong pinag-uusapan ang mga ganitong bagay, lalo na kapag umaga. Patuloy ang buhay ni Julio. Sa araw ay siya ay isang simpleng nagbebenta ng daing na tila walang inaalala kundi ang kanyang araw-araw na kita. Ngunit sa gabi, sa likod ng mga ngiti at kasiyahan, siya ay isang tagapagtanggol, isang antingero na handang humarap
sa mga nilalang ng dilim para sa kapakanan ng kanyang komunidad. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang kabayanihan ay hindi laging nakikita at minsan ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa mga lugar na hindi nahahalata ng karamihan. Isang araw noon, sa gitna ng karaniwang pagmamadali at ingay ng palengke, abala si Julio sa pag-aayos ng kanyang paninda ng daing. Ngayon ay Martes, ang araw kung saan dumarami ang mga mamimili dahil sa sariwang dating ng mga gulay at iba pang produkto. Habang nakikipagtawaran sa isang suki, bigla niyang naramdaman ng isang kakaibang presensya. Isang pamilyar na enerhiya na nagpakilabot sa kanyang balat, ngunit sa isang paraan na hindi nagdudulot ng takot, kundi paghanga. Bumaling naman ang tingin ni Julio sa isang sulok at doon, sa gitna ng maraming tao na tila walang nakakakita, nakita niya si Oligar. Sa mga hindi nakakaalam kabaryo, si Oligar ang kanyang matalik na kaibigang Engkanto. Siya ang nilalang na naging kaibigan pa ng kanyang lolo sa tuhod na siya ring pinagmula ng kanyang kakayahan na maging antingero. Sa kabila ng siksika ng tao, tanging si Julio lamang ang nakakakita kay Oligar. Para sa iba, si Oligar ay isa lamang ordinaryong tao na naglalakad sa palengke. Maliban kung siya ay magpakita ng tunay na anyo, bihira lamang magpakita si Oligar sa mga tao, lalo na sa gitna ng maraming tao. Ang huling beses na nakita ni Julio si Oligar ay 1 taon na ang nakalipas. Si Oligar ay may matangkad na tintig, balat na tila kumikinang sa liwanag at mga mata na kulay lupa na tila puno ng karunungan at 1000 taong karanasan. Suot niya ang simpleng damit na tila gawa naman sa mga dahon at bulaklak, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang alindog. Wala siyang salita, ngunit sa pamamagitan ng kanyang isipan, nagsimulang makipag-usap si Oligar kay Julio. Julio, dumating ako upang imbitahan ka. Ang malambing na boses ni Oligar sa kanyang isip ay nabasa ni Julio. Nagulat naman si Julio, ngunit hindi niya ipinapahalata. Pinilit niyang magmukhang normal habang nakikipag-usap pa rin sa kanyang suki, na para bang wala siyang kausap sa kanyang isipan. Imbitasyon, Oligar? Para saan? Tanong niya sa kanyang isip na tila may pagtataka. Sa kaarawan ng Haring Engkanto. Ang Haring Engkanto na siyang namumuno sa aming kaharian. At siya ring nakatira mismo sa siyudad ng Beringan. Sagot naman dito ni Oligar. Ang kanyang boses ay tila musika. Napalunok na lamang si Julio. Ang Beringan ay isang lugar na madalas pag-usapan ng matatanda. Isang mitikal na siyudad na hindi pinaniniwala ang nasa pagitan ng mundo, ng tao at mundo ng engkanto. Ilang beses niya nang narinig ang mga kwento tungkol sa siyudad na ito. Isang lungsod na puno ng hiwaga, gininto ang istruktura at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit ang Haring Engkanto at sa mismong Beringan, ito ay isang imbitasyon na hindi maaring tanggihan, ngunit puno rin ng panganib. Pero Oligar, ang Beringan at ang Haring Engkanto, mapanganib po ba doon? Tanong pa dito ni Julio. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng mga posibleng mangyari. Hindi para sa iyo, Julio. Ikaw ay may dugong antingero at ang iyong mutya ay magsisilbing proteksyon. Ika'y inimbitahan dahil sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa pagpapanatili ng balanse sa inyong mundo. Nakita namin ang iyong paglaban sa mga nilalang ng dilim. Sagot naman dito ng Engkanto. Biglang naunawaan ni Julio ang kanyang lihim na buhay bilang antingero ay hindi pala lihim sa mundo ng mga engkanto. Alam nila ang kanyang mga laban
ang kanyang dedikasyon at ang kanyang misyon sa lupa. Kailan po ang kaarawan? 3 araw mula ngayon. Sa paglubog ng araw, kailangan mong magpunta sa lumang puno ng balete sa dulo ng kakahuyan malapit sa ilog. Doon ka namin susunduin. Huwag kang magulat sa anumang makita mo. Tandaan mo, Julio, ikaw ay protektado. Bago pa man makasagot si Julio, unti-unting naglaho si Oligar sa gitna ng siksikan ng tao. Nawala ito na parang bula, na tanging si Julio lang ang nakapansin. Bumalik naman si Julio sa kanyang pagbibenta, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng nalalapit na paglalakbay. Nang gabing yon, habang kumakain sila ng hapunan ni Nicolas, tila lutang ang isip ni Julio. May problema ba, anak? Para yatang malalim ang iniisip mo. Tanong dito ng kanyang ama. Nag-aalangan si Julio kung sasabihin ba niya ang tungkol sa imbitasyon, ngunit alam niyang si Nicolas ang kanyang pinagkakatiwalaan. Itay, nakita ko po si Oligar kanina sa palengke. Si Oligar, matagal na siyang hindi nagpapakita. Ano ang sinabi niya, anak? Tanong naman dito ni Nicolas habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Ikwinento ni Julio ang lahat, ang imbitasyon sa kaarawan ng Haring Engkanto sa Beringan. Tahimik na nakinig dito ang kanyang ama, na ang mukha noon ay tila sobrang seryoso. Ang Beringan, isang malaking karangalan ang maimbitahan doon, anak. Ngunit mapanganib din. Maraming kwento tungkol sa mga taong nawala sa Beringan. Alam ko po, itay. Pero sinabi ni Oligar na protektado ako at kailangan kong pumunta para sa aking mga pinaglalaban at para na rin po sa ating angkan. Sige anak, mag-iingat ka. Dalhin mo ang iyong mutya at huwag mong kalimutan ang mga orasyon na itinuro ko sa iyo. Wika naman dito ng kanyang ama habang napapabuntong hininga. Dumating ang itinakdang araw. Nang lumubog ang araw, nagpaalam si Julio sa kanyang ama. Bitbit ang kanyang mutya. Naglakad siya patungo sa lumang puno ng balete sa dulo ng kakahuyan. Ang hangin ay malamig at tila puno ng misteryo. Nang makarating siya sa puno, nakita niya si Oligar na nakatayo at naghihintay sa kanya. Handa ka na ba, Julio? Tanong dito ni Oligar, hindi sa isip kundi sa boses na tila nagmumula sa lahat ng sulok ng kakahuyan. Handa na po ako. Tumango naman dito si Julio. Hinawakan ni Oligar ang kanyang kamay at biglang nagbago ang paligid. Ang kakahuyan ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang lagusan ng liwanag at kulay. Tila sila ay bumabiyahe sa pagitan ng mga dimensyon. Dito nararamdaman ni Julio ang kakaibang presyon sa kanyang katawan. Ngunit hindi naman siya natatakot. Pinagkatiwalaan niya si Oligar. Nang bumalik sa normal ang kanilang paningin, tumambad kay Julio ang isang kahanga-hangang tanawin. Nasa gitna sila ng isang napakalaking syudad, ang Beringan. Ang mga gusali ay gawa sa kumikinang na ginto at perlas. Ang mga kalsada ay tila salamin at ang mga ilaw ay nagmumula sa mga halaman at bulaklak. Ang mga nilalang na nakikita niya ay kahanga-hanga. Iba't ibang uri ng engkanto, diwata at mga nilalang na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Lahat ay may mga magagarang kasuotan. At ang hangin ay napuno ng musika na tila nagmumula sa hangin mismo. Maligayang pagdating sa Beringan, Julio. Maligayang pagdating sa aming kaharian. Pambihira ang kaharian ninyo, Oligar. Tila sa panaginip ko lang yata makikita ang ganitong syudad. Totoo ngang kamangha-mangha ang Beringan. Tugon dito ni Julio habang nililibot ang paningin. Nang makapasok sila sa palasyo ng Haring Engkanto,
Namangha naman si Julio. Ang loob nito ay mas enggrande pa kesa sa labas. Maraming nilalang ang nagpapalakpakan habang sila ay dumaraan. Tila alam nila ang dahilan ng pagdating ni Julio. Sa gitna ng lahat, nakaupo naman sa kanyang ginintoang trono ang Haring Engkanto. Isang matandang engkanto na may mahaba at puting buhok at ang mga mata nito ay puno ng karunungan at kapangyarihan. Nagpatuloy ang selebrasyon, ngunit ang isip ni Julio ay abala sa mga posibilidad. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Ano ang kanyang magiging papel sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng engkanto? Sa loob ng biringan, naramdaman ni Julio ang isang bagong bahagi ng kanyang pagkatao na nagbubukas pa lamang. Ang kanyang paglalakbay bilang isang antingero ay mas lumalalim. Hindi lamang siya lumalaban sa dilim, kundi siya rin ay naging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Nang gabing iyon, naramdaman ni Julio ang isang bagong misyon, ang pagpapanatili hindi lamang ng balanse sa mundo ng tao, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanyang simpleng buhay bilang nagbebenta ng daing ay tuluyan ng binago ng kanyang lihim na pagkatao at ng kanyang paglalakbay sa biringan. Ang kanyang buhay ay naging mas komplikado, ngunit mas makabuluhan. Naging abala naman si Julio sa pagtuklas sa kaharian ng biringan, ang syudad ng mga engkanto. Sa bawat oras na lumilipas, tila unti-unti siyang nasasanay sa kakaibang galaw at gawi ng mga nilalang dito. Ang palasyo ng Haring Engkanto ay tila isang napakalaking palaruan ng mahika at hiwaga. Ang mga pader ay kumikinang sa sarili nitong liwanag. Ang mga bulaklak ay umaawit ng mga malambing na melodiya. At ang mga engkanto ay gumagalaw ng may kakaibang grasya at kapayapaan. Dito naramdaman ni Julio ang init at pagtanggap ng mga engkanto. Hindi man sila nakikipag-usap sa paraan ng tao, ang kanilang mga tingin, ngiti at kilos ay sapat na upang iparamdam sa kanya ang kanilang pagiging malugod. Si Oligar, ang kanyang kaibigang engkanto, ay nanatili sa kanyang tabi. Nagiging kanyang gabay at tagasalin sa bawat kilos at senyales ng mga engkanto. Ipinakilala ni Oligar si Julio sa iba't ibang uri ng nilalang sa biringan, mga diwata ng kagubatan, mga sirena mula sa ilalim ng tubig at mga engkantong may kakayahang magpalit anyo. Ang pinakamalaking pagdiriwang ay naganap sa mahabang hapagkainan. Ito ay isang mesa na tila walang katapusan, na punong-puno ng mga pagkaing hindi pa nakikita ni Julio sa kanyang tanang buhay. May mga prutas na tila nagliliwanag, mga inumin na may kulay bahaghari at lasang tila bumabalik sa bawat alaala, at mga ulam na may kakaibang amoy na nakakabighani. Ang nakakamangha ay hindi ito nauubos. Sa bawat tikim niya, bumabalik ang dami ng pagkain. Tila isang walang hanggang pinagkukunan ng biyaya. Ito ay ang aming paraan ng pagpapakita ng pasasalamat, Julio. Sa aming mundo, ang bawat hapag ay isang handog ng kalikasan. Hindi ito nauubos hanggat may nagbibigay ng pagmamahal at pasasalamat. Sabi naman dito ni Oligar sa isip ni Julio. Habang pinagmamasdan nito ang pagkamangha sa mukha ni Julio, pinuno ni Julio ang kanyang plato na tila naugutom sa kakaibang lasa ng bawat pagkain. Bawat kagat ay nagbibigay ng bagong lakas at kakaibang pakiramdam. Naramdaman niyang tila bumubuti ang kanyang paningin, lumalakas ang kanyang pandinig,
at mas nagiging matalas ang kanyang mga pandama. Alam niyang ito ay dahil sa kapangyarihan ng mga pagkain mula sa biringan. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Julio na unti-unting lumapit ang Haring Engkanto sa kanilang kinaroroonan. Ang hari ay mayroong ngiti sa labi at ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa pagmamahal. Tumigil naman ito sa harap ni Julio. Hindi sila direktang nakapag-usap ngunit sa pamamagitan ng isang matagal na pagtingin, isang mainit na ngiti at isang makahulugang pagtango ang ipinahayag ng hari bilang pasasalamat kay Julio. Naramdaman din ni Julio ang init sa kanyang dibdib. Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na. Alam niyang kinikilala ng hari ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang paglaban sa dilim, at ang kanyang papel sa pagpapanatili ng balanse sa mundo ng tao. Ito ay isang karangalan na mas malaki pa sa anumang salita. Habang abala ang lahat sa selebrasyong iyon, lumapit naman si Oligar kay Julio na may seryosong muka. Mayroon akong ipinapaliwanag sa iyo, Julio. Ang kaarawan ng hari ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito rin ay pagkakataon para sa amin na bigyan ka ng mga impormasyon na makakatulong sa iyong misyon. Sabi niya dito sa isip ni Julio. Anong ibig mong sabihin, Oligar? Mayroong mga lumalabas na sinaunang kasamaan sa inyong mundo, Julio. Hindi ito karaniwang aswang. Sila ay mga nilalang na matagal nang natutulog. Ngunit ngayon ay unti-unting nagigising dahil sa pagbabago ng panahon at enerhiya sa inyong mundo. Mas malakas sila, mas mapanlinlang at mas mahirap talunin. Pagpapatuloy pa dito ng engkanto. Nagkaroon naman ng kaba dito si Julio. Ang mga kasamaan na kanyang nakaharap ay sapat na upang subukin ang kanyang lakas. Ngunit ang sinaunang kasamaan, ito ay ibang level. Paano ko po sila makikilala? Hindi sila magpapakita sa ordinaryong anyo. Madalas silang magkukunwari bilang mga ordinaryong tao. Ngunit ang kanilang mga aura ay madilim at mabigat. Sila ang magdadala ng kaguluhan, pagkakawatak-watak at takot. Ang kanilang layunin ay sirain ang balanse sa pagitan ng ating mundo at ng inyo. Ano ang kailangan kong gawin tungkol sa mga nilalang na yan, Oligar? Kailangan mong mas maging handa, Julio. Ang iyong mutya ay lumakas ng husto dahil sa iyong pagbisita dito. Ngunit kailangan mo pa rin magsanay. Ipapasa ko sa iyo ang ilang sinaunang orasyon at kaalaman na matagal nang nakalimutan. Ito ay magbibigay sa iyo ng kakayang matuklasan at labanan ang mga sinaunang kasamaan. Payo naman dito ni Oligar. Biglang naramdaman ni Julio ang pag-agos ng impormasyon sa kanyang isip. Mga orasyon, mga diskarte sa pakikipaglaban, at mga kaalaman tungkol sa mga sinaunang nilalang. Lahat ay umukit sa kanyang alaala. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang loob. Tila nagiging mas matalas at mas malakas ang kanyang koneksyon sa kanyang mutya. Matapos ang isang mahabang gabi ng pagdiriwang at pagkuha ng bagong kaalaman, nagsimulang maglaho ang liwanag sa biringan. Senyalis ito na papalapit na ang oras ng pagbabalik ni Julio. Lumapit si Oligar kay Julio. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit puno ito ng pag-asa. Panahon na, Julio. Gamitin mo ang iyong natutunan ng may karunungan. Ang biringan at ang buong kaharian ng engkanto ay sumusuporta sa iyo. Maraming salamat, kaibigan. Naway hindi ito ang huli nating pagkikita. Ipaabot mo na rin sa Haring Engkanto ang aking buong pusong pasasalamat. Tugon dito ni Julio habang ninanamnam ang huling sandali niya sa biringan. Nagpaalam si Julio sa Haring Engkanto sa pamamagitan ng isang malalim na pagyuko. Ngumiti naman ang hari at tumango at tila nagpapaalam din.
Inakay ni Oligar si Julio sa isang kakaibang lagusan na tila isang pader na nababalot ng makukulay na enerhiya. Sa isang iglap, naramdaman ni Julio ang paghila ng espasyo at oras. Ang mga ilaw ng biringan ay unti-unting naglaho at ang amoy ng sariwang hangin at lupa ay unti-unting bumalik sa kanyang pandama. Nang imulat ni Julio ang kanyang mga mata, nasa kanilang bakuran na ito. Sariwa ang hangin at ang mga tunog ng umaga sa probinsya ay bumabalik sa kanyang pandinig. Ang huni ng ibon, ang malambing na alon ng dagat at ang boses ng kanyang ama na naghahanda ng almusal. Ang lahat ay tila normal na para bang isang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Ngunit alam ni Julio na hindi ito panaginip. Ang kanyang mutya sa kanyang kamay ay kumikinang pa rin at ang mga bagong kaalaman sa kanyang isip ay patunay ng kanyang paglalakbay. Ang amoy ng biringan ay tila nananatili pa rin sa kanyang balat. Pagpasok naman ni Julio sa bahay, sinalubong siya ni Nicolas na abala sa paggawa ng kape. Julio anak, kumusta ang pinuntahan mo? Mukhang maayos ka naman. Pero ang totoo, labis akong nag-alala. Baka hindi ka na makabalik sa atin. Alam mo po, Itay, kung ano ang narinig nating kwento tungkol sa lugar na iyon, mas iba pala kapag nakita mo ito ng personal. Hindi pwedeng ipaliwanag mo lang sa isa o dalawang salita. Alam niyang hindi niya kailangan ipaliwanag ang lahat. Alam ni Nicolas ang kanyang lihim at sapat na iyon. Habang iniinom ang kanyang kape, tumingin naman si Julio sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumilitaw sa may silangan. Hindi na siya isang ordinaryong nagbebenta ng daing. Siya ay isang antingero na may bagong kaalaman, bagong lakas at bagong misyon. Ang kanyang pagbisita sa biringan ay hindi lang isang paglalakbay, kundi isang pagbabago sa kanyang buhay. Handa na siyang harapin ang mga sinaunang kasamaan at ipagtanggol hindi lamang ang kanyang baryo, kundi pati na rin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ang simpleng buhay niya sa probinsya ay nanatili, ngunit ang kanyang tungkulin ay naging mas malaki at mas mahalaga. Makalipas ang isang buwan mula nang bisitahin ni Julio ang biringan, nagpatuloy naman ang kanyang simpleng buhay sa palengke. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at abalang araw, nanatili siyang alerto sa kanyang bagong kaalaman at ang babala ni Oligar tungkol sa mga sinaunang kasamaan. Ang kapangyarihan at kaalaman na natutunan niya sa kaharian ng mga engkanto ay tila dumadaloy sa kanyang dugo. Nagpapatalas ng kanyang mga pandama. Sa simula, payapa ang lahat, ngunit unti-unting nagsimulang kumalat ang mga bulong sa baryo. Mga bulong ito tungkol sa mga taong nawawala. Una ay isang mangingisda na hindi na bumalik sa dagat. Sumunod ay isang magsasaka na hindi na matagpuan sa kanyang bukid. Hindi nagtagal. Ang bawat pagkawala ay nagdulot ng takot sa puso ng mga taga-baryo. Ang dating masayahing komunidad ay nababalot ngayon ng pangamba. Ang mga gabi ay naging tahimik, ang mga kalsada ay halos walang tao, at ang mga bata ay pinagbabawalan ng lumabas paglubog ng araw. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa mga nangyayari, Julio. Kailangan mo ng kumilos. Alamin ang pinagmulan ng misteryo. Alam ko po, Itay. Alam ko naman na may kakayahan ka, pero hindi ko pa rin maiwasan ng mag-alala. Huwag mo akong alalahanin, anak. Parte lamang ako ng responsibilidad mo. Doon ka mag-alala sa mga taong walang kakayahang labanan, ang mga nilalang ng dilim. Kaya gawin mo na ang dapat mong gawin bago pa lumala ang lahat. Wika naman dito, Nicolas.
na may bahagyang ngiti sa kanyang anak. Ikinabahala ni Julio ang mga pangyayari. Sa kanyang karanasan bilang isang antingero, alam niyang hindi ito ordinaryong krimen. Ang pagkawala ng mga tao ng walang bakas ay palatandaan ng mga nilalang na higit sa karaniwan. Gabi-gabi, matapos niyang iwan ang kanyang ama na mahimbing na natutulog, lumabas itong si Julio upang magmanman. Dala niya ang kanyang mutya na tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang palad at ang mga bagong orasyon na natutunan niya kay Oligar ay handa niyang bigkasin anumang oras. Lilibutin niya ang buong baryo mula naman sa baybayin hanggang sa may kakawyan. Naghahanap ng anumang senyales. Nakinig siya sa bawat tunog, sinuri ang bawat anino. Nararamdaman niya ang presensya ng kadiliman, ngunit hindi pa niya matukoy kung sino o ano ang salarin. Ang nilalang na ito ay napakatalino, napakaingat at tila nagkukubli ng gusto. Itay, may kakaibang presensya na akong naramdaman. Tila sinasadya ng nilalang na ito na iwan ang kanyang mga bakas. Mukhang nananadya talaga. Pero hindi ako titigil hanggang sa mahuli ko ang nilalang na ito. Mag-iingat ka, anak. Ang ganitong nilalang na malakas ang loob na iparamdam ang kanyang presensya ay walang pinagkaiba sa demonyo. Hindi ito takot na mamatay. Kakaiba nga po ito. Wala pa akong nakalaban na ganitong uri. Pakiramdam ko napakalakas ng nilalang na ito. Isang gabi, habang naglalakad si Julio sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang isang mabigat na aura. Ito ay hindi lang basta kadiliman, kundi isang enerhiya na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Puno ito ng sinaunang kasamaan. Sinundan niya ang pakiramdam na yon na dinala siya sa liblib na bahagi ng kakawyan kung saan bihira nang may dumaraan. Sa gitna ng masukal na bahagi ng kakawyan, nakita niya ang isang nakatagong maliit na yungib. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Ang kanyang mga pandama ay mas pinatalas. Narinig niya ang may hinang ungol mula sa loob. Nang sumilip siya, halos kumalas ang kanyang kaluluwa sa kanyang nakita. Sa loob ng yungib, may isang nilalang na abala sa isang nakakapanindig balahibong gawain. Hindi ito isang ordinaryong aswang. Ang balat nito ay kulay lupa at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. At ang mga kuko nito ay pawang matatalas at mahaba. May mahaba at maputing buhok at dalawang sungay sa noo. Ito ay isang gabunan. Ang gabunan ay kinikilala bilang pinakamalakas at pinakamapanganib na uri ng aswang. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang pagiging buo at sa kanyang kakayahang gumamit ng itim na mahika. Ayon pa sa mga sinaunang kwento, ang gabunan ay hindi lamang sumisila ng laman, kundi kumukuha rin ito ng kaluluwa ng biktima na mas nagpapalakas sa kanya. Madalas itong matatagpuan sa mga liblib na lugar, nagkukubli sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang kapag may natuklasan itong bagong biktima. Ang pagkawala ng mga tao sa baryo ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Ang gabunan ang salarin. Naramdaman naman dito ni Julio ang matinding lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Sa lahat ng uri ng aswang na kanyang pinagdaanan, ang gabunan ang pinakanakakatakot. Ang kanyang mutya ay nagiinit ng matindi, tila nagbibigay babala. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa, hindi makagalaw. Isang gabunan ang nasa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng takot, naalala ni Julio ang kanyang paglalakbay sa Biringan. Ang mga orasyon na itinuro ni Oligar
at ang babala tungkol sa sinaunang kasamaan. Ito ang hinaharap niya. Ito ang dahilan kung bakit siya binigyan ng kapangyarihan. Dahan-dahan, huminga ng malalim si Julio. Ang gabunan ay hindi pa siya napapansin. Abala pa rin sa kanyang gawain. Ito ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang magplano ng maingat. Hindi siya maaaring sumugod ng basta-basta. Ang gabunan ay mas matalino, mas malakas at mas mapanganib kaysa sa sino mang kalaban na kanyang nakaharap. Maya-maya pa, nagsimulang bumigkas si Julio ng mga orasyon. Mahina ngunit may matinding kapangyarihan. Ang kanyang mutya ay nagliliwanag ng bahagya at ang enerhiya nito ay kumakalat sa kanyang katawan. Sinubukan niyang suriin ang gabunan, hanapin ang anumang kahinaan. Ang gabunan ay naglalabas ng isang aura na tila bumabalot sa buong kakawiyan. Nagpaparamdam ng pagkakasakit at pagkalito. Sa kanyang mga natutunan sa biringan, alam ni Julio na ang gabunan ay mahirap patayin sa pisikal na paraan lamang. Kailangan niyang sirain ang kapangyarihan, ang pinagmulan ng kanyang kasamaan. Ngunit papaano? Habang pinagmamasdan ang gabunan, nakita ni Julio ang kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang balat. Tila isang selyo ng kadiliman. Iyon ay hindi natural. Alam niya na ito ang pinagmulan ng kapangyarihan ng gabunan. Kailangan niyang durugin ang selyong iyon. Kailangan niyang maging mabilis at tumpak. Walang lugar para sa pagkakamali. Sa kanyang isip, binalangkas ni Julio ang kanyang plano. Susubukan niyang akitin ang gabunan papalabas ng yungib, kung saan meron siyang mas maraming lugar upang kumilos. Nang makita ni Julio ang isang pagkakataon, nang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tunog mula sa gabunan, inihagis niya ang isang maliit na bato. Sapat na ito upang makalikha ng ingay. Lumingon naman ang gabunan at ang kanyang mga mata ay biglang nagliyab nang makita itong si Julio. Sa isang mabilis na kilos, lumabas ang gabunan mula sa yungib. Umangil ito ng malakas, na naglalabas ng malakas na simoy ng hangin na may amoy ng kamatayan. Handa na si Julio. Ang labanan na ito ay hindi magiging tulad ng dati. Ito ay labanan ng kapangyarihan, karunungan at ang kanyang matinding pananampalataya. Ang kanyang pagiging antingero ay susubukin sa pinakamataas na level. Ang tahimik na kakawiyan ay naging sentro ng isang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, sa pagitan ng isang simpleng nagbebenta ng daing at ng isang pinakamalakas na uri ng aswang. Sa madilim na kakawiyan ng Samar, nagsimula ang isang labanang susubok hindi lang sa lakas ni Julio, kundi pati na rin sa kanyang pananampalataya. Ang gabunan, ang pinakamakapangyarihang uri ng aswang, ay sumugod ng buong bangis. Ang bawat hampas ng kanyang matatalim na kuko ay sapat upang wasakin ang isang puno, at ang bawat kampay ng kanyang pakpak ay naglalabas ng hangin na may amoy ng kamatayan. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ni Julio ang tunay na takot. Hindi ito tulad ng mga nauna niyang kalaban. Ang gabunan ay mas mabilis, mas matalino, at ang kanyang itim na mahika ay nagpaparamdam ng matinding panghihina. Pinilit ni Julio na gumalaw ng mas mabilis. Umiilag sa bawat atake. Ang kanyang mutya ay nagliliyab na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang kamay.
at ang mga orasyon na natutunan niya sa biringan ay patuloy niyang binibigkas. Naging brutal at madugo ang labanan. Nagpalitan sila ng atake. Ilang beses na sinubukang tusukin ni Julio ang gabunan gamit ang kanyang matalim na patpat. Ngunit tila may hindi nakikitang kalasag ang nilalang. Ang gabunan naman ay paulit-ulit na sinubukan siyang sakmalin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nagkaroon ng mga gasgas at galos si Julio. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang katawan ay bumibigat sa pagod. Ngunit sa bawat atake ng gabunan, mas lalong lumalakas ang kanyang pananampalataya at determinasyon. Naalala niya ang babala ni Oligar tungkol sa sinaunang kasamaan at ang kanyang misyon na protektahan ang mundo. Sa isang mabilis na pagkilos ng sumugod ang gabunan, sinipa ni Julio ang lupa na lumikha ng ulap ng alikabok. Sa pagkalito ng gabunan, nakita ni Julio ang pagkakataon. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Binigkas niya ang isang malakas na orasyon na itinuro sa kanya ni Oligar at kasabay nito, buong lakas niyang itinutok ang kanyang mutya sa simbolo sa balat ng gabunan, ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Bigla namang umalingaw-ngaw ang isang nakakapanindig balahibong sigaw mula sa gabunan. Nagliyab ang simbolo at unti-unting napunit ang balat ng nilalang. Ngunit imbis na lungkot o takot, isang malakas na nakakatakot na pagtawa ang lumabas mula sa gabunan. Ang tawa nito ay tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno na nagpapalamig sa dugo ni Julio. Habang unti-unting nangihina ang gabunan at papalapit sa kanyang huling sandali, nagkaroon ng pangitain si Julio. Hindi ito tulad ng ordinaryong panaginip. Ito ay isang malinaw na larawan sa kanyang isip. Libu-libong gabunan ang unti-unting nagigising mula sa kanilang pagtulog sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang bawat isa ay handang magasik ng lagim, handang sirain ang balanse ng mundo. Ang nakita niya ay isang digmaan na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. Hindi ako ang huli, Antingero. Marami kami. Marami pa ang darating. Ang inyong mundo ay magugulo. Ang iyong mga laban ay simula pa lang. Walang makakapigil sa amin. Ang boses ng gabunan ay puno ng pagtawa. Tila naglalabas ito ng usok. Sa huling ungol, unti-unting naging abo ang gabunan. Nag-iwan ng matinding amoy ng asupre at isang malalim na kawalan ng pag-asa sa puso ni Julio. Nagtagumpay siya, ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na mas malaking pasanin. Ang mundo ay nasa bingit ng isang digmaan laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa lamang. Pagbalik ni Julio sa kanilang kubo, bagsak ang kanyang katawan sa pagod at damdamin. Ang kanyang isip ay abala sa pangitain, ang napakaraming gabunan na nagbabanta. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Ang tanging alam niyang makakatulong ay si Oligar at ang mga engkanto sa biringan. Julio, anak, narito ka na pala. Ano, nakaharap mo na ba ang nilalang? Ano ang nangyari? Opo, itay, nakaharap ko na siya. Isang gabunan. Gabunan? Sigurado ka ba, anak? Opo, itay, sigurado ako. Base sa deskripsyon at pambihirang lakas nito. Aminado po ko, itay. Nahirapan ako na labanan siya. Pero mas nag-alala ako sa pangitain na ipinakita sa akin ng mismong gabunan. Isang hukbo ng mga kauri niya, itay. Kung sa isa nga ay halos hindi ko na kinaya, isang hukbo pa kaya? Mukhang kailangan mo na din ng hukbo, Julio.
Wala na tayong ibang malalapitan kundi si Oligar. Wika pa ng kanyang ama. Nang kinabukasan maaga pa, nagpasya naman si Julio na kausapin ang kanyang ama. Itay, kailangan ko pong bumalik sa Beringan. Iyon nga ang dapat mong gawin, anak. Kahit sinukuan pa ang meron ka, hindi ganun kadali ang talunin ang mga gabunan. Mag-iingat ka, anak, at sana pagbigyan ng ating hiling. Bilang isang antingero, gagawin ko po ang lahat para sa ating mundo. Kahit ano pa ang magiging kapalit. Nang gabing yon, matapos ang kanyang trabaho sa palengke, naglakad naman si Julio patungo sa lumang puno ng balete. Tinawag niya si Oligar sa kanyang isip. Hindi nagtagal, lumitaw ito mula sa dilim. Ang kanyang muka ay seryoso. Naramdaman ko ang laban mo, Julio, at ang pangitain. Totoo ang iyong nakita. Oligar, kailangan ko ang tulong niyo. Hindi ko kayang labanan ang mga gabunan ng mag-isa. Maaari bang tulungan ako ng Haring Engkanto? Dinala ni Oligar si Julio pabalik sa Beringan. Sa pagkakataong ito, walang selebrasyon. Ang palasyo ng hari ay tahimik. Ang mga engkanto ay seryoso. Pagdating nila, agad silang dinala sa harapan ng Haring Engkanto. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding karunungan at pagkaunawa. Nagsalita naman si Oligar sa ngalan ni Julio. Ipinaliwanag ang sitwasyon at ang pangangailangan ng tulong ng mga engkanto. Tahimik na nakinig ang hari. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Julio. Pagkatapos ng paliwanag, sumenyas ang hari. Alam namin ang banta, Julio. Ang paggising ng mga sinaunang kasamaan ay isang panganib hindi lamang sa inyong mundo, kundi pati na rin sa balanse ng lahat ng kaharian. Handa kaming tumulong, ngunit ang aming tulong ay may malaking kapalit. Ang boses ng hari ay malalim at makapangyarihan na tila umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Ano po ang kapalit, mahal na hari? Ang iyong buhay, Julio, hindi lamang sa iyong mga laban. Kailangan mong ialay ang buong buhay mo sa Beringan bilang isang kawal ng aming kaharian. Ikaw ay magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang tagapagtanggol hindi lamang ng inyong lupain, kundi pati na rin ang balanse sa lahat ng nilala. Sa sandaling tanggapin mo ito, ang iyong buhay ay magiging iba. Ikaw ay magiging bahagi ng aming kaharian. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang pag-aalay ng buong buhay. Nangangahulugan itong hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang simpleng buhay kasama ang kanyang ama ay magbabago. Ngunit ang pangitain ng libu-libong gabunan ay bumalik sa kanyang isip. Wala siyang ibang pagpipilian. Ito ang kanyang tadhana. Tinatanggap ko po, mahal na hari. Iaalay ko ang aking buhay sa Beringan at magiging isang kawal ng inyong kaharian. Handa po akong gawin ang lahat upang ipagtanggol ang mundo mula sa kadiliman. Sabi naman dito ni Julio. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ngumiti naman ang hari. Isang ngiti na puno ng paghanga at pag-asa. Lumapit siya kay Julio at inilagay ang kanyang kanang kamay sa balikat nito. Nang mga sandaling yon, naramdaman ni Julio ang isang malakas na enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, na tila dumadaloy sa bawat hibla ng ugat niya. Ang kanyang mutya ay nagliliyab ng matindi at ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag. Hindi na lang siya basta isang antingero. Siya ay naging isang kawal ng Beringan. Isang tagapagtanggol ng mundo. Ang kanyang paglalakbay ay nagbago. Ang kanyang simpleng buhay sa probinsya ay magiging isang buhay ng pakikipaglaban. Ngunit may kasamang kapangyarihan at pag-asa mula sa mundo ng engkanto.
ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Sumapit ang gabi ng pag-ahon ng mga gabunan sa ilalim ng lupa. Subalit, bago pa man sila makapaminsala sa sangkatauhan, nakaabang na ang mga engkantong mandirigma sa pamumuno ni Julio. Nagulantang ang mga nilalang na yon sa hindi inaasahang kalaban. Ang gabing yon ay nabalot ng digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Isang malakas na dilubyo naman ang naramdaman ng mga tao bilang sabulag sa labanan ng mga engkanto at gabunan. Malaki man ang naging kabawasan ng mga mandirigmang engkanto, ay napagtagumpayan naman nila ang digmaan. Ang mga naiwang buhay na mga gabunan ay muling kinain ng lupa. Nakatayo pa si Julio ngunit tadtad din ng sugat ang kanyang katawan. Subalit ang mas inalala niya ay ang kanyang ama na matapos ang unos ay nakita niyang nakatayo sa di kalayuan. Tumatakbong lumapit si Julio dito. Itay, bakit po kayo narito? Hindi kasi ako makapaghintay, anak. Nais kong masilayan ang iyong mukha. Oo, Julio. Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin na oligar ang sakripisyong ginawa mo upang matalo ang mga gabunan. Itay, hindi ko po intensyon na malayo sa iyo. Pero kailangan. Isang kadakilaan ang ginawa mo, anak. Hindi ka naging makasarili. Bagay na dapat mayroon ang isang antingero. Pinatunayan mo ang pamana ng ating angkan. Alam ko, masaya ang ating mga ninuno dahil sa ginawa mo. Mahirap man pero kailangan. Ang mga salitang narinig ni Julio mula sa kanyang ama ay isang patunay na pagmamahal at sakripisyo din ng isang ama. Buong buhay niya ay kasama niya ang ama, kaya labis na mahirap para sa kanya ang malayo dito. Sa bigat ng damdamin ni Julio ay wala na siyang masabi pa kundi ang pagyakap ng maigpit sa kanyang ama bilang pamamaalam. Tumalikod si Julio habang pinipigilan ang pagbuhos ng luha. Ni hindi na siya lumingon sa kanyang ama at nagpatuloy na dumaan sa lagusan papunta sa Biringan upang gampanan ang pangako sa hari bilang kawal sa mundo ng mga engkanto. Samantala, malungkot man pero napangiti na lamang itong si Kulas habang unti-unting naglalaho ang anak nang makapasok ito sa lagusan. Ipinagmamalaki niya si Julio kahit malayo man sila sa isa't isa. Alam niya na darating itong muli sa takdang panahon at maghihintay ang ama sa anak niya kahit gaano pa ito katagal. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe. Ang haba ng storya natin tungkol sa Biringan, no? Matagal nang pinag-uusapan to pero ito yung isang storya na meron tayo. Alam ko, unang kwento natin to. Hindi ko tanda pero feeling ko. Pero nakakalungkot yung ending, no? Although hindi naman ganun nabakbakan talaga. Talagang umikot yung storya sa buhay ni Kulas at ni Julio. Pero yun nga, nakakalungkot dahil sa mutya ng sinukuan saka sa isang gabunan, no? Well, sinabi naman doon na minana nila sa lolo ng lolo pa nila yung ganong kakayahan, yung pagiging antingero. Pero grabe, nakakalungkot. Biruin mo, yung anak mo naging kawal sa mundo ng engkanto, no? Grabe yun. Pero para sa akin parang win-win situation din yun kasi isipin mo yung banta ng unang gabunan, di ba, na marami kami, babangon kami. So kung hindi naman tong pumayag si Julio sa alok ng hari ng engkanto, malamang sa malamang makakalaban sila sa mga gabunan. Pero feeling ko baka mawala rin silang dalawa, di ba? Parang ganun. Kaya pinili na lang ni Julio na sige, kailangan ko ng tulong nyo kapalit nung pagiging kawal ko.
Pero titiyakin niya na mabubuhay yung tatay niya. Diba? So, napakaganda nun. Father and son, di ba? Pero kayo kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Ako wala akong masabi, napakaganda. So dito ko na lang tatapusin yung komento ko. Maraming salamat sa sumusuporta ng Kwentong Kalakbay, Kwentong Baryo sa kayong mga kwento ni Kabaryo. Yan, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.